because of what the recent happening, biglang may mga new uncertainties that have been brought into planning. But ang point is tuloy. It will not be pushed back much longer than into May. Civilian mission ng atin itong movement sa West Philippine Sea tuloy sa kabila ng matinding agresyon ng China. We are ready to move out anytime kasi nakakaya naman na may bagong chip PNP na andyan pa yung mga gamit natin. Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. handa na magretiro. Although the El Nino will transition to neutral by April-May June 2024 season, there is also the increasing probability of La Nina at 62% in June-July August season. La Nina maaaring maranasan ng bansa pagpasok ng buwan ng Hunyo. Maluwag pa sila, kaya madaling makasakay ngayon. Biyahe ng mga provincial buses sa mga terminal sa Cubao, marami pa. Dagsa ng mga pasahero, bukas pa inaasahan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Tuloy ang plano civilian mission ng atin ito coalition sa West Philippine Sea, partikular sa Scarborough Shoal, sa kabila ng pag-ikting ng agresyon ng China laban sa Philippine Resupply Mission sa Ayungin Shoal. Samantala, kinumpirma naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng China at dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Ayungin Shoal. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Because of what the recent happening, biglang may mga new uncertainties that have been brought into planning. But ang point is tuloy. It will not be pushed back much longer than into May. Walang balak ang atin ito koalisyon na kanselahin ang planong ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea, partikular na sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa gitna ito ng mas malalang agresyon ng China sa Philippine Resupply Mission sa Ayungin Shoal. Sa March 23 maritime incident, 3 Pilipinong sundalo ang nasugatan matapos gamitan ng water cannon ng China Coast Guard ships ang supply boat ng Pilipinas. Ayon sa atin ito convener na si Ed De La Torre, mas marami ang inaasahan nilang makilahok sa ikalawang misyon nila sa West Philippine Sea. Ngayon pa lang, lubos na ang paghahanda ng grupo at maigting na nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan. Plano rin ng atin ito na magsama ng international observers sa kanilang misyon. Ayaw nating makadagdag sa escalation ng away. ang gusto natin ang ma-put forward is ma-realize na we are standing on solid ground internationally in terms of law. This second mission, siguraduhin nating magkaroon ng international component. Let's invite observers and let's make sure that it is well publicized in media. December 2023 nang isagawa ng atin ito ang unang gift-giving mission sa West Philippine Sea, partikular na sana sa mga nakaposting Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal at magdala ng supply para sa frontliners. Samantala, kinumpirma naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Ayungin Shoal. Giit ng abogado, hindi ito sikretong kasunduan, kundi isang gentleman's agreement. At bagaman hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa pinagtatalo ng teritoryo. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng iba yung improvement sa mga estrukturang itinayo ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. Nang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit ng improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para nga ayusin daw yung
Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Itinanggi naman ng abogado na sa ilalim ng dating administrasyong Duterte nangyari ang napaulat na pangako ng Pilipinas sa China na tatanggalin umano ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ng grupong Akbayan ang kanila'y pagiging tahimik ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, hinamon ng ni Rafaela David, pinuno ng Akbayan, si VP Sara na magsalita at ihayag ang kanyang posisyon sa issue ng pinagtatalunang teritoryo ng China at ng Pilipinas. Hamon ng grupo sa Vice Presidente, magpakita rin ito ng lakas ng loob na ipagtanggol ang soberenya ng ating bansa kaysa gamitin ang kanyang boses sa anilay pagdepensa para sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Binigyan diin ng mga ito na kailangan ng mga Pilipino ang tunay na leader at hindi ng anilay mga traidor. Wala pang pahayag ukol dito ang Vice Presidente. Nagpulong kahapon ang National Security Sector ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang talakayin ang pinakabagong harassment ng China Coast Guard laban sa Philippine Resupply Mission sa West Philippine Sea. Ayon sa Presidential Communications Office, pinangunahan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Wala nang iba pang detalye na inilabas ang PCO tungkol sa naturang meeting. Samantala, nakipag-usap din sa telepono kahapon ang Deputy Foreign Ministers ng Pilipinas at China. Dito ipinahayag ni Philippine Deputy Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro na siya ring Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs ang maigting na pagtutol sa ginawa ng CCG at Chinese Maritime Militia. Sa parte naman ni Chinese Vice Foreign Minister Chen Jiandong, sinabi nito na dumepensa lamang ang kanilang mga tauhan sa anilay tangkang pagpasok ng foreign vessel na inaangkin nilang teritoryo. Wala pang inanunsyo hanggang ngayon ang palasyo kung sino ang papalit kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa pwesto. Sa kabila nito, handa na para sa kanyang retirement at change of command ceremony si General Acorda bukas sa Campo Crame. May payo din sa papalit sa kanya ang outgoing Chief PNP. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Based on the communication made to Malacanang, there are 2 dates that we gave to Malacanang. Hindi March 31, although March 31 ang retirement ko based on my extension order or appointment. Preparado na ang Campo Crame para sa isasagawang turnover ceremony at retirement honors ni Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. Araw-araw na nagpa-practice ang mga kasali sa passing review sa naturang okasyon. Si General Acorda, sinabing tulad noong Disyembre, nakahanda na siya at nagliligpit na ng kanyang mga gamit. We are ready to move out anytime kasi nakakaya naman na may bagong Chief PNP na ay andyan pa yung mga gamit natin. And also when it comes to all the things, mga documents and mga parades, preparations, caterings, invitations, programs, mga ganon. And end of tour of duty. Gayunman, hindi pa aniya niya alam kung sino ang napili ng Pangulo na kapalit niya sa pwesto. Para sa kanya, sino naman aniya sa mga senior officials ay kwalipikado. Almost all officers, we have undergone leadership training. So alam naman na ang bawat isa sa amin. We have reached this far, yung mga rangko namin, we became senior officers. And alam na nila kung anong dapat gawin. Pinayuhan din ni General Acorda ang susunod na Chief PNP na pagtuunan ng pansin ang kriminalidad at conviction rate sa bansa. Sinabi din ni Chief PNP na dapat talasan nito ang pakiramdam sa mga umuugong na destabilisasyon sa pamahalaan. Yung susunod should be on the lookout always kasi mas tahimik ang bansa natin kung mas stable ang administration. And we are doing good in terms of economics. Sana suportahan natin ang ating presidente. Nang tanungin naman si General Acorda kung tatanggapin ito sakaling alokin siya ng Pangulo ng posisyon sa gobyerno, ito ang naging tugon ng General. I'm willing to continue serving our president. Mabait siya and I look up to him as a
statesman and of course our president. Yeah, I'm willing to support him and serve him. Sa huli, nagpasalamat din si General Acorda sa mga pulis mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na ranggo sa suportang ibinigay sa kanya sa buong panahon ng kanyang pamumuno. Ganun din sa publiko na walang sawang sumusuporta at nagtitiwala sa pambansang pulisya. Nea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatupad ng panibagong balasahan ng pambansang pulisya isang araw bago ang pagbaba sa pwesto ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Kabilang sa inilipat ng pwesto ay si Police Major General Benjamin Silo Jr. mula sa Civil Security Group patungo ng Area Police Command, Eastern Mindanao. Mula naman sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region ay inilipat si Directorate for Information and Communication Technology Management si Police Brigadier General Alan Noblesa, habang si Directorate for Information and Communications Technology Management o DICTM Director Neil Alinsangan ay inilagay naman na Director ng Civil Security Group. Si Communication and Electronic Service Director, Police Brigadier General Prexy Tanggawon ay inilagay naman bilang Director ng ProBar. Ang naturang reshuffle ay epektibo ngayong araw, March 26, 2024. Marami pang biyahe ng mga provincial bus sa mga terminal sa EDSA Cubao sa Quezon City ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng ilang terminal, bukas pa inaasahan ang dagsa ng mga pasahero. Ito ang balita ni JP Nunez. Pagbaba namin dyan, meron ng mga dispatcher, nagtanong kami kung meron bus ng papuntang Concepcion. Tapos dito kami dinala. Maluwag pa sila, kaya madaling makasakay ngayon. Mabilis pang nakakasakay ngayong araw ang mga pasahero na pauwi ng probinsya sa mga bus terminal sa EDSA Cubao sa Quezon City. Bagaman may reservation sa mga bus company, karamihan sa mga pasahero ay nagwo-walk-in. Sa ngayon, marami pang bus na nasasakyan ang mga pasahero at agad din silang nakakasampa pagdating ng terminal. Wala pa ring masyadong mahahabang pila. Ayon sa pamunuan ng ilang terminal, bukas pa talaga inaasahan ang dagsa ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya para sa mahabang bakasyon dahil karamihan ay may mga pasok pa sa trabaho. May ilang mga pasahero naman na pinili na ngayong Martes na umuwi sa kanilang mga probinsya upang maiwasan ang dagsa ng mga pasahero bukas. Mas maganda mo ngayon, sir, para hindi masyadong traffic at maraming tao. Mahirap magipagsiksikan. Ayaw namin ng siksikan niya, tsaka mga senior kami, ayaw namin na siksikan, yung habulan. Totally, bukas po sana yung biyahe ko talaga. Sabi po ng ate ko, ngayon ka na bumiyahe para hindi mo maranasan yung nung nakaraang New Year po kasi. Isang araw ako nag-antay dito bago nakasakay. So sabi niya, ngayon ka na para hindi siksikan. Kanina nagsagawa rin ng drug testing ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa 5-star terminal at Baliwag Transit Terminal. Nasa 50 mga driver ng provincial bus ang sumailalim sa testing. Ininspeksyon din ito ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kapag may nagpositibo, i-endorso sa Land Transportation Office ang record ng driver at posible siyang mawalan ng driver's license. Hindi na sila papayagang bumiyahe at pag na ngayon, kakaroon pa rin naman yan ng confirmatory test. At more or less, pag na-confirm yan, it will be endorsed to LTO or possible suspension of their driver's license. Samantala, laking ginhawa sa mga provincial bus na pwede na muna silang dumaan sa EDSA. Paliwanag ng isang opisyal ng bus terminal sa Cubao, kumpara sa daanan nila sa Mindanao Avenue, mas mabilis silang makakarating ng NLEX kapag sa EDSA dumaan. Siyempre, pagka kasi sa EDSA tayo dadaan ng whole day, mabilis ang turn around ng mga bus natin. Yung makabalik ng terminal, at the same time, tipid sa krudo, tipid sa oras.
Ayon sa MMDA, simula bukas ay buong araw na pwedeng dumaan ang mga provincial bus sa EDSA at papayagan sila hanggang sa Lunes ng alas 5 ng madaling araw, April 1. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga motorista, suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme bukas, araw ng Miyerkules, March 27. Sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority, bukod sa Huwebes at Biyernes na kapwa regular holiday, suspendido na rin bukas ang number coding upang bigyan daan ang inaasahang bulto ng mga biyahe para sa long holiday. Paalala ng MMDA sa mga motorista, lanuhin ang kanilang mga pagbiyahe upang makaiwas sa abala. Tulong muna bago balita. Isang motorsiklo ang nasalpok ng taxi matapos magpumilit na sumingit sa rotonda sa Baguio City. Nilapatan naman ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga natamong sugat ng rider nito. Ito ang balita ni Marvin Calas. Kaya niyo po tumayo. Nagtamo ng sugat at mga galos ang binatang nakamotorsiklong nasalpok ng isang taxi matapos sumingit sa isang rotonda sa Baguio City bandang alas 2 ng madaling araw, March 25. Kinilala ang motorcycle rider na si Mark Andrew Fangasan, 22 years old. Agad itong inassess ng UNTV News and Rescue. Tumama po kayo mo? Likod po. Likod sumasakit? Dito po. Dito. Wala po masakit. Mataas niya po nito, Brad. Ito pong paan. Dito po. Dito po. Kuya. Wala po masakit. Dito po, dito. Dito, dito. 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 Dito po. Matapos lapatan ng pangunang lunas ang mga tinamong sugat, dinala ang pasyente sa Baguio General Hospital and Medical Center. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, mabilis ang takbo ng motorsiklo na sumingit kasabay ng isang container van na naging sanhi ng aksidente. Papunta dito sa hotel ng aksidente. Hindi niya mabilis daw yung takbo ng motor, pinilit niyang sumingit. Kaya ayun, nabugo. Yung nakamotor naman, kasi nakainom naman ang minamoto. Muli namang nagpaalala ang pulisya na mag-ingat sa pagmamaneho at siguraduhing nasa tamang kondisyon. Ay pag nakainom na, iwan na lang yung motor, magsika na lang pauwi para sa sarili mo yung... Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawa pang miyembro ng Japanese gang na Luffy ang dineport ng Bureau of Immigration o BI kanina. Hindi naman inaalis ng BI ang posibilidad na meron pang natitirang miyembro ng notorious na Japanese gang na nagtatago rin sa bansa. Ito ang balita ni Dante Amento. We are here to announce the deportation of 2 Japanese fugitives, Sugano Kazushi and Shimoeda Saito. Balik Japan na kaninang umaga ang dalawang kasapi ng notorious Japanese gang na Luffy na sina Sugano Kazushi at Shimoeda Saito. Ipinadeport sila ng Bureau of Immigration o BI bilang undesirable foreigner sa bansa. May warrant of arrest sila sa Japan sa pagiging bahagi ng large-scale telecom fraud group na nambibiktima partikular na mga matatanda doon. Ayon sa BI, 2019 pa nakapasok ang mga ito sa bansa. Ang mga biktima nila ay nandun sa Japan. Initially, ang nalaman po natin that some of their main targets are senior citizens in Japan, which is really alarming and a cause for concern for both the Philippine and the Japanese government. Si Saito ay naaresto ng mga otoridad noong 2023 at si Kazushi naman ay nito lamang January 2024. Noong nakaraang taon ay dineport na rin ng pamahalaan ang ilan pang kasapi ng Luffy Group. Kasama rin ngayon sa trabaho ng immigration ay alamin at hanapin kung may natitira pang miyembro ng Luffy Gang dito sa bansa.
We are still actually not closing our doors that there might be a possibility that there's still some members of this syndicate that might be in the Philippines. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ang ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Magandang hapon, Maven. Problema din ba dyan sa Australia ang pagpapadeport sa mga undesirable foreign nationals? Magandang gabi rin sa inyo dyan, June. Ayon sa Human Rights Law Center, ang panukalang batas ay makaaapekto sa daang-daang non-citizens, kabilang na ang 130 na nasa detention sa immigration at ilan pa na dumating na sa Australia. Pinakaapektado rin ang mga taong may seryoso at lehitimong mga hinihinging proteksyon. Pinangangambahan ngayon na ito ay sasadyang maghihiwalay ng mga pamilya. Inire-require kasi ng ministry na mag-comply ang bawat individual sa kabila ng mga ganitong impact sa kanilang mga asawa at sambahayan. Ayon nga sa isang Greens leader na si Adam Ban, kahit pa yung isang ina natututol sa pagpoproseso ng kanilang passport application ng kanilang mga anak upang maipabalik sa kanilang mga bansa, ay maaaring makulong ng 1 taon. Alright, Maven, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Maaaring makulong ang mga tatanggi na makipagtulungan sa mga pagsisikap na i-deport sila mula sa Australia. Ito ang nakapaloob sa bagong panukalang batas na magpapataw ng 1 hanggang 5 taong prison sentence sa mga uncooperative individuals. Sa ilalim rin ng proposed laws, bibigyan ng kapangyarihan ang federal government upang iban ang mga national na makapag-apply ng visa kung saan ang isang bansa ay tumatangging tanggapin ang pagbabalik ng kanilang sariling mamamayan. Ayon kay Immigration Minister Andrew Gillis, bahagi ito ng pagpapalakas ng migration system ng Albanese government. Kinansela na ng Israel ang nakatakda nitong pakikipagpulong sa Estados Unidos kasunod ng pagkakapasa ng resolusyon ng United Nations Security Council kaugnay sa Gaza ceasefire. Nanindigan naman ang US na hindi sila nagbago ng pulisya kaugnay sa ceasefire hostage deal. Ito ang balita ni Azel Kaisip. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. Ipinasa na ng United Nations Security Council ang resolusyon na nananawagan ng ceasefire sa Gaza. Ito ay matapos na hindi i-veto ng Estados Unidos ang panukala. Kasabay nito, umapil rin ang konseho ng agaran at walang kondisyong pagpapalaya sa lahat ng bihag. Maluwag namang tinanggap ng kinatawan ng Palestinian sa UN na si Riyad Mansour ang resolusyon. May babala rin ito sa Israel sakaling hindi kilalanin ang desisyon. And if Israel is not going to implement it, then it is the duty of the Security Council to use Chapter 7 to take measures and punitive measures in order to make them obey the resolution of the Security Council. We are not done. Nadismaya naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa tila pag-abandona ng US ang nauna nitong posisyon kaugnay ng tigil putukan. Bunsod nito, kinansela na ni Netanyahu ang nakatakda ng pulong ng Israeli delegation at US officials sa Washington ngayong linggo. Paliwanag naman ni US National Security Council spokesman John Kirby na ang desisyon ng US na palagpasin ang resolusyon ay hindi nangangahulugan na nagkaroon na sila ng shift in policy. We've been very consistent in our support for a ceasefire as part of a hostage deal. That's how the hostage deal is structured, and the resolution acknowledges the ongoing talks.
Samantala, iginiit naman ng Hamas na mananatili ito sa orihinal na panukala sa pag-abot sa isang komprehensibong tigil putukan na kinabibilangan ng pag-alis ng mga tropang Israeli mula sa Gaza, pagbabalik ng mga lumikas na Palestinian at isang tunay na pagpapalitan ng mga bilanggo. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprobahan ng Japan Cabinet ang pag-e-export sa United Kingdom at Italy ng mga bagong fighter jets na kanilang dinedevelop. Kasunod ito ng pinagdaan o niluwagang panuntunan sa pag-export ng armas upang payagan ang mga jet na maibenta sa mga bansang may defense pacts ang Japan at walang nagpapatuloy na conflict. Nangako ang Japan na dodoblihin ang kanilang military spending pagsapit ng 2027 sa gitna na rin ng mga banta ng China at North Korea. Ang mga nasabing jet fighter ay inaasahang magagamit o maide-deploy sa 2023 na itinuturing na kauna-unahang Defense Equipment Development Partnership ng Tokyo sa ibang bansa bukod sa Estados Unidos. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Nagkaroon ngayong araw na National ID Registration sa ilang barangay sa Quezon City para sa mga batang edad 4 na taon pababa. Malaking alwan ng ganitong aktibidad sa mga residente para di na pumunta sa malayong lugar para makapagparehistro. Ito ang balita ni Jed Neresina. Actually, yung PSA malaking tulong sa community namin dahil yung iba karamihan, hindi naman karamihan, sabihin natin mga 10 to 15% talagang walang identification card, no? Especially yung mga nasa gated na bagong lipat sa amin. Malaking kaalwanan sa publiko ang pagkakaroon ng National ID registration mismo sa kanilang lugar. Ayon sa barangay chairman ng Loyola Heights, Quezon City na si Darwin Hayes, hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo ng mga residente para makapagparehistro kaya malaking tulong ito sa kanila. Kung sa barangay nga lang nalalayuan na sila, doon pa kaya sa community nila. So talagang malaking tulong. Kumbaga hindi na sila mamamasahe pa, hindi na sila maglalakad pa ng malayo. Kumbaga lalakarin na lang nila, 10 step away lang sa bahay nila, magkakaroon na sila ng IDs. Yun. So malaking tulong ko talaga kung nandoon na talaga sa community. Ganito rin ang pananaw ng chairman ng Barangay Obrero Quezon City na si Jose Segundo. Nakatulong din aniya ang pagpunta ng mga kinatawan ng Philippine Statistics Authority o PSA sa mga komunidad sa pagsagot sa ibang problema ng mga residente sa kanilang barangay. Ganda yung pagpunta ng PSA dito kasi parang hindi na sila pupunta doon sa opisina ng PSA. At bukod pa dyan, talagang marami rin nagtatanong na yung mga ID nila doon sa umiikot-ikot, nung pag-iikot nila hanggang ngayon wala pa. Yan ang problema dito sa aming barangay. Para naman sa mga magulang na sina Gail Altea Villamor at Regine Zamora, hindi na nila sila kailangang pumunta sa malayo para makapagparehistro. Mas convenient po sa amin kasi hindi na po kami babiyahe kagaya nung nagparehistro po ako ng National ID, pumunta pa po kami ng UP Town. Ngayon po, dito na lang po sa lugar namin na magpaparehistro. Mas madali po, tsaka mabilis lang. Inirehistro na rin nila ang kanilang anak na edad 1 hanggang 4 na taon para ngayon pa lang ay magkaroon na rin ito ng record at ID na magagamit sa hinaharap. Para po may habang bata pa po siya, may ID na rin siya. Kagaya din po namin. Para din po magkaroon po siya ng ID po, tsaka makasama din po siya sa parang indigency, mapabilang din po sa bilang ng tao dito po sa parcel. Patuloy na hinihikayat ng PSA ang mga magulang na makiisa sa mga hakbang upang maisaayos pa ang proseso at serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng kanilang mga anak. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatawag ng pulong ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang sa ilang miyembro ng gabinete
upang pag-usapan ng aksyon ng pamahalaan sa epekto ng El Nino at mga paghahanda rin sa La Nina. Ayon sa Department of Science and Technology o DOST, maaring maramdaman hanggang Agosto ang matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, mababa sa normal na bilang ng bagyo ang inaasahang papasok ngayong taon sa bansa. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Although the El Nino will transition to neutral by April, May, June 2024 season, there is also the increasing probability of La Nina at 62% in June, July, August season. Unti-unti nang humihina ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Bunsod nito ayon kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., posibleng maranasan naman ng La Nina pagsapit ng buwan ng Hunyo. Sa panahong ito, inaasahan ng mas madalas na mga pag-ulan. Sa pag-iral ng La Nina ayon kay Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis, posibleng umabot sa 13 hanggang 16 na bagyo ang pumasok sa bansa ngayong taon. Mas marami ito kumpara sa pumasok na 11 bagyo noong nakaraang taon dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Subalit mas mababa sa average na bilang na 20 bagyo na pumapasok sa bansa kada taon. By this year, mga around 13 to 16 na bagyo po ang possible po this year. So, ibig sabihin po, paring below normal dahil yung mararamdaman po kasi natin yung possible effect ng La Nina is last quarter of the year. Kaugnay nito, nagbabala ang PAGASA at si DOST Secretary Solidum na magiging maikli ang panahon ng preparasyon sa paparating na bagyo dahil mas malapit sa kalupaan ang pamumuo nito. Ibig sabihin niya, mas maikli yung lead time. Ito bagyo mas malapit, mas konti lang ang panahon natin na maghanda. So dapat handang-handa tayo parati sa mga bagyo. Kabilang ang paghahanda sa La Nina at epekto ng El Nino phenomenon ang tinalakay sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon sa DOST, posibleng hanggang sa buwan ng Agosto, maranasan ang matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Meron pa ring mga probinsya na may drought by August. No? 10 drought and 1 dry spell and 2 dry condition. Ayon kay Secretary Solidum, iniutos ng Pangulo ang activation ng El Nino Southern Oscillation Online Platform o ENOP. Makikita dito ang datos ukol sa naging epekto ng El Nino phenomenon at La Nina sa bansa. Ito ang nagsisilbing basihan ng pamahalaan sa pagdidesisyon. Iniulat naman ng National Irrigation Administration o NIA kay Pangulong Marcos na maliit na porsyento lamang ng irrigated area ang naapektuhan ng El Nino. Kasi nagtanong ating Pangulo kung ilan yung talaga naapektuhan ng ating El Nino sa irrigated area ng NIA ay nasa 1% po ang ating hindi talaga napatubigan. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, batay na rin anya sa naging ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas pa ang produksyon ng palay sa gitna ng nararanasang tagtuyot. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dinalaw ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. ngayong araw ang mga sundalong nasugatan sa nakaraang rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal noong Sabado. Nagpapagaling na sa Camp Ricarte Hospital sa Western Command sa Puerto Princesa, Palawan ang 3 sundalo. Kinilala rin ang pamunuan na sandatang lakas ang kanilang katapangan sa gitna ng tumitinding agresyon ng China. Binomba ng tubig ng mga barko ng China ang Onaiza May 4 kung saan nakasakay ang AFP personnel na papalit sa mga sundalong nakaestasyon sa BRP Sierra Madre. Batay sa salaysay ng mga kasama sa Aurora mission, mas matinding pressure na water cannon ang ginamit ng mga Chinese na nagresulta sa malubhang pagkasugat ng mga sundalo at matinding pinsala sa supply boat ng bansa. Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang congressional delegation ng United States sa US sa Malacanang kaninang hapon. Kabilang sa mga humarap ang ilang US senators at miyembro ng US House of Representatives. Personal na winelcome ng Pangulo ang US delegation at umaasang magiging mabunga ang talakayan ng Pilipinas at Amerika ukol sa iba't ibang issue. Nagpahayag naman ang US Congress delegation ng pagkabahala sa nagiging aksyon ng China sa West Philippine Sea.
Umaasa si Senator Kirsten Gillibrand na mapalalakas pa ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa iba't ibang larangan. We do believe that we're in a moment of extraordinary opportunity, especially for economic ties, to build upon existing strengths, whether they are in the fields of energy or in the fields of rare earth minerals or in the fields of commerce. These are important alliances for us, and we want to continue to grow on that. Hinihikayat ngayon ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang mga dating kasapi ng mga rebelding grupo na i-avail ang amnesty program na inaalok ng pamahalaan bukod sa mga dating membro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF, kasama rin sa hinihikayat na mag-avail nito ang mga dating kasapi ng Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Boncayao Brigade o RPMP, RPA, ABB, pati na ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Sa huling araw bago ang pagsisimula ng long holiday, pinaghahandaan na ng pamunuan ng Batangas Port ang pagdagsa ng mga pasahero bukas upang samantalahin ang mahabang bakasyon. Tiniyak naman ng pamunuan ng Pantalan na magiging maayos ang ticketing system para ma-accommodate ang mga pasahero. Ito ang balita ni Benedict Samson. From 2,500 seating capacity to 8,000 seating capacity. So nag-plus 5,500. So kailangan ma-maximize natin yon. Kailangan mabilis ang magtitikit. Walang kwenta yung additional na ticketing booth kung walang tellers. Handa na ang pamunuan ng Batangas Port sa inaasahang pagdating ng bulto ng mga pasahero bukas para samantalahin ang long holiday. Ayon sa PPA Batangas, tinatayang nasa 30,000 mga pasahero ang posibleng dumagsa bukas sa Pantalan, lalo't huling araw na pasok sa trabaho at eskwela ng ating mga kababayan. At para masiguro na hindi maantala ang biyahe ng ating mga pasahero, tiniyak ng management ng Batangas Port na magiging maayos ang kanilang ticketing system. Pero ang ilan sa ating mga kababayan, mas pinili ng bumiyahe ngayong araw para makaiwas sa siksikan bukas. Gaya na lamang ni Shirley Nanat na bumiyahe na kanina pa uwi ng Romblon kasama ang kanyang pamilya. Kakatapos lang ng tournament niya, so uwi na kami magbabakasyon na. Okay naman, medyo nakaka-stress kasi pag marami kang bagahe, kailangan bilangin mo isa-isa mga binibitbit mo. Samantala, naglaan na rin ang Philippine Ports Authority ng mga e-transporter sa loob ng Batangas Port upang hindi na mahirapan ang mga pasahерong senior citizens, mga buntis, gayon din ang mga persons with disability o PWDs. Tuloy-tuloy pa rin ang mahigpit na pag-iinspeksyon ng mga otoridad sa mga bagahe na dala ng mga pasahero. Katuwang ang Philippine Coast Guard, sinisiguro rin ng PPA na nasusuri ang lahat ng mga barkong maglalayag upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Pero dito sa ating mga barko, meron tayong mga marshal gun na sasama kasama ang Coast Guard para maalalayan yung security ng ating mga pasahero. At ito naman ay hindi magagawa lang ng pulis, kundi ito tulong-tulong sama-sama sa pamamagitan ng PPA, Coast Guard, itong ating maritime at especially yung ating LGU. Nauna nang nagdeklara ng full manpower complement ang PPA kung saan pinagbawalan muna na mag-leave ang kanilang mga empleyado upang masiguro na maa-accommodate ang mga pasaherong babiyahe ngayong long holiday. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit na ipatutupad ang no pick-up policy sa mga pasahero sa Davao City ngayong long holiday. Samantala, posibleng umabot naman sa mahigit 70,000 pasahero kada araw ang biyahe sa Davao City ngayong bakasyon. Ito ang balita nila Lane Moreno. They have to inform their drivers nga dili gyud sila mag-pick up. Second, katong proper coordination pud nato with the main MT office nato nga apprehend yun na sila pang isyuhan og citation ticket sa badihan, no? And
Third, ang pinaka-importante, kaning mga pasahero po nato, naapod sila responsibility for that. Nga dapat, dili po sila muhunong or mupara anang mga areas nga dili dapat. Maigpit na pinapaalalahanan ng Davao City Overland Transport Terminal o DCOT ang mga bus operators sa lungsod na tiyaking sumusunod ng kanilang mga driver sa no pick-up policy, lalo na sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong linggo. Sa ilalim ng no pick-up policy, terminal to terminal at sa mga bus stop lamang ang pag-pick up ng mga pasahero. Bawal pasakayin ng mga pumapara ng wala sa lugar o mga nakaabang sa highway. Ang no pick-up policy sa Davao City ang ipinatutupad dahil sa sunod-sunod na pambobomba sa Mindanao noong nakaraang taon. Samantala, ramdam na ang unti-unting pagdami ng mga pasahero sa Davao Terminal. Mano-manong ina-inspeksyon ng lahat ng mga pumapasok, pati ang kanilang mga bagahe. Ipinagbabawal ang pagdadala ng hindi lisensyadong baril, matatalim na bagay at mga maaaring pagmula ng sunog. Dito sa loob ng Davao City Overland Transport Terminal, maigpit na ipinapatupad ang Anti-Unattended Bag Ordinance o bawal mag-iwan ng mga bag na walang nakabantay dahil maaari itong pagmula ng alarm o panic. Ayon sa DCOT, posibleng dodoble pa bukas o aabot hanggang 70,000 kada araw ang mga pasahero hanggang matapos ang long weekend. Kaya mula 700 to 800 bus trips per day, ginawa na itong 1,000 to 1,500 trips kada araw. 24 na bus rin ang inisyuhan ng special permit ng LTFRB. Ayon naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, dumaan sa roadworthiness ang mga naturang bus. Isinailalim rin sa drug test ang mga driver kaninang umaga. Lubaget sa itong ginatanaw, labi na ang tire, kana ginatong ginatanaw ang tire. So ganihan, nag-random testa sa mga drivers. So 100% negative sa 175 drivers, 0 ang positive sa drug. Diri sa DCOT. Kung ang franchise ba nila is valid, ang ORCR ba nila is current, inaabisuhan ng mga pasahero na humabol sa biyahe bukas dahil marami mga bus company ang walang biyahe pagdating ng Huwebes at Biyernes. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ngayon ng Bulacan Public Health Office ang mga magulang na mahawa ang kanilang anak na sanggol ng sakit na pertussis o whooping cough. Ito'y matapos makapagtala ng 4 na kumpirmadong kaso ng naturang sakit sa probinsya. Ito ang balita ni Nestor Torres. Pertussis po kasi nakasakit po na yun. Sobrang nakakatakot po talaga dahil po yung hinatamaan po nun, kagaya po nito, yung anak ko po 6 na buwan pa lang po. Siyempre po, para sa akin, natatakot po ako kasi ito po yung prone ko sa kanila. Nag-aalala ngayon si Genevieve Loquinario ng Bustos, Bulacan para sa nag-iisang anak na 6 na buwan ng sanggol na lalaki dahil ito sa napabalitang may mga naitatala na ring kaso ng sakit na pertussis o whooping cough sa ibang mga lugar sa bansa. Sa takot nito na mahawa ang kanyang anak, umalis sila sa tinitiraan nilang bahay sa housing project sa Bustos at nanirahan na lang sa bukid para makaiwas sa sakit. Sa pabahay na marami pong tao, mahirap naman po na magkasakit po ng pertussis po yung baby ko po. At nag-iisa lang din po itong anak ko po. Siyempre po, mahirap wala pong pampagamot, wala rin pong pampa-hospital. Batay sa tala ng Bulacan PHO, hindi lang sa Quezon City at Iloilo nakarating ang pertussis. Ngayon ay kumakalat na rin ito sa Bulacan. Ayon kay Brian Alfonso, head ng Bulacan Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, nitong March 23, 4 na ang naitala sa Bulacan PHO na kumpirmadong sanggol na nagpositibo sa pertussis. 2 dito ay mula sa May Kawayan City, isa sa San Jose del Monte at isa sa Bukawi na napaulat na namatay na wala pang 1 taong gulang. 4 na po dito ang confirmed, yung 5 naman po ay clinically confirmed. Naghihintay po tayo ng mga resulta nito. Yung atin pong isang confirmed case from Bukawi, actually death po ito. Bukod sa 4 na kaso ng pertussis sa probinsya ng Bulacan, may 5 pang hinihintay ang Provincial Public Health Office na laboratory test na manggagaling naman sa Research Institute and Tropical Medicine.
Payo naman ng Department of Health sa mga magulang, iba yung pag-iingat sa mga bata upang hindi tamaan ng sakit. So bagamat nag-aalala sila na hindi na bakunahan, makakaiwas pa rin. Wala mo ng lips to lips kay baby. Kung meron kang konting sipon, magsuot ng mask, hugas ng kamay at tubig at sabon, alcohol spray, malinis yung surfaces. Ang tinatamaan ng sakit na pertussis ay ang upper respiratory tract o lalamunan at nauwi sa walang humpay na pag-ubo at lagnat na tumatagal ng mahigit 2 linggo. Kalimitang nahahawa ng sakit ay ang mga sanggol na bagong panganak at mga batang wala pang 1 taong gulang. Paalala ng Bulacan PHO, makabubuti ng magsuot ng face mask, iwasan din na ma-expose ang mga bata sa maraming tao at palaging maglinis ng paligid nang makaiwas sa sakit. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Department of Health na hindi kailangang magpatupad ng lockdown sa kabila ng tumataas sa bilang ng mga nagkakasakit ng pertussis o whooping cough sa bansa. Ayon kay DOH Undersecretary at Spokesperson Eric Tayag, hindi rin kailangan na ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa kabila ng banta ng sakit. Gayunman, pinapayuhan pa rin magsuot ng mask ang mga senior citizen at may comorbidities upang maiwasan na mahawa ng pertussis. Nililinaw lang namin na walang lockdown, walang mandatory paggamit ng mask. Ito ay timbangin nyo po ang maaaring panganib sa kalusugan po ninyo. Magsuot ng mask kung kayo ay senior citizen, halimbawa, meron na kayong nararamdaman. At yan ay malaking tulong po. Kaalaman po, nakainom na ba kayo ng tubig sa dagat? Yung aksidente lang na napainom. Ayan, maalat po, di ba? Pero alam ba ninyo na mayroong hayop na kayang uminom ng tubig sa dagat? Hindi po mga isda ha, wala pong iba kundi ang mga pusa. Opo, ang mga pusa ay may mataas na tolerance sa salt kumpara sa lahat po ng mga hayop. Meron silang mga bato o kidneys na kayang mag-filter out ng salt at gamitin ng tubig upang i-hydrate ang kanilang katawan. Pero teka ha, bagamat mataas po ang tolerance sa mga pusa sa maalat, huwag niyo pong paiinumin ng tubig alat ang inyong mga alaga. Maaari kasi itong magresulta sa dehydration at electrolyte imbalances. Pwede rin itong mauwi sa sodium-ion poisoning na pwede pong ikamatay ng pusa. Siyempre, pinakamabuti pa rin ipainom sa pusa ang fresh water at hindi po ang salt water. Kasi nga diba, panahon po ng bakasyon, marami nagpupunta sa beach, sinasama yung kanilang mga alaga, kaya need pong mag-ingat. Kung makita nyo po na ang inyong mga pusa ay nagpapakita ng senyales ng dehydration dahil sa pag-inom ng tubig alat, dalhin sila agad sa veterinarian. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Magbasa naman tayo ng mga komentaryo ng ating mga kausin na patuloy na sumusubaybay mula kay David Jr. Salvador. Sabi niya po, dapat yung positive sa droga tanggalan ng driver's license para hindi gayahin. Approve. Wala naman kay Rod Falseso. Sabi niya, drug addict driver should not be allowed to drive. Layman. At mag-shoutout naman tayo ng ating pong mga kausin mula sa Antipolo City. Kaya po ni Nympha Prudenciado. Yan, shoutout po sa inyo dyan, sa mga kausin natin dyan sa Antipolo City. Wala naman po sa Dasmariñas City, Cavite. Watching din si AI ba yan? AI o I Butet. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa mga kausin natin dyan sa Dasmariñas City, Cavite. Yan. At mag-shoutout naman tayo sa ating mga kausi mula sa iba't ibang lugar.
Yan, si Dante Gonzales, salamat po. Si Jose Anthony Agustin at si Rabs Pham. Maraming salamat din kay Ofelia Francilio, Claire Bestoyong at The You Book. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, maaari niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 1:21 na nagsasabi, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.